ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. May bagong karir na ba si Moira ngayon? Isa na ba siyang mangkukulam? At marami na siyang natutunang pagdarasal tungkol sa sumpa at ibang ritual? Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Napahiya nga sina Madam Chantal at Morgana sa harap ng lahat ng dumalo sa event ng lunch ng charity nila sa mga kababaihan. Nagtawanan ng lahat. May mga sulat at binaboy kasi ang mukha ng bust ni Moira dito. Galit na galit si Morgana sa mga lalaking nagdala nito. Pinagbintangan niya agad na ang mga lalaking ito ang may kasalanan kung bakit nagkaroon ng mga dumi ang bust ni Moira. Hindi nakatiis si Giselle. Tumayo siya. Sinaway niya si Morgana dahil hindi lang si Morgana kagaya ni Moira. Dahil hindi lang kagaya ni Moira si Morgana, kasing ugali pa ni Morgana si Moira. O baka nga siya si Moira. Natauhan si Morgana. Nagkatinginan naman ang mga empleyado sa Apex. Hindi naka-attend dito sina Annalyn at RJ dahil nasa ritual sila. Na-late si Zoe sa pagdating nito pero nag-walk out rin agad dahil hindi niya matanggap ang ritual na ginagawa. Ang ritual ay nirequest ng dalaga bago operahan ng lola niya dahil ito ang paniniwala nila sa kanilang tribo. Para kay Zoe, isa itong nagpatuloy sina Annalyn sa ritual nung makaalis na si Zoe. Sa kantin nagtatawanan sina Chang Susan at Giselle. Napapangiti lang si Lynette. Inamin na ni Chang Susan at Giselle na may kinalaman sila sa pagsasalaula sa bust ni Moira. Paliwanag ni Giselle, paano ba naman Lynette? Hindi ko ma-imagine na araw-araw na lang masisira ang araw ko dahil makikita ko ang pagmumukha ng Moirang yan. Tumatawa si Chang Susan. Mas maganda pa nga ang nakadrawing sa bust niya kaysa sa ugali ni Moira. Patuloy ang tawanan. Pero nangangamba si Lynette. Bakit nyo naman nagawa yun? Paano kung malaman nila na kayo o may gawa nun? Eh ang dami-dami pa namang CCTV dito. Natatawa si Giselle. Tumayo siya. Lynette, huwag kang matakot. Hindi ka naman damay dito. At kahit ano pang gawin ni Morgana, wala siyang makikitang ebidensya. Tsaka kung magre-react siya at magagalit, parang sinasabi niyang siya talaga si Moira. Dahil si Moira, hindi yun makakatiis ng hindi gaganti. Tumango-tango si Lynette. Maaari nga na hindi siya gaganti. Dahil alam niya na kapag gumanti siya, malalaman agad natin na siya nga si Moira. Sang-ayon din si Chang Susan at Josa. Samantala, pinapagalitan ni Chantal si Morgana. Ano ka ba, Morgana? Anong ginawa mo? Muntikan ka ng mabuking dahil sa inugali mo. You did not control your temper. Sumagot si Morgana. Pero kasi mama, nakakainis eh. Tao lang naman ako. Sumagot si Madam Chantal. Kaya nga, tao ka at buhay ang Moira. Don't you know that they are intentionally provoking you para lumabas ang totoong Moira? Nakasimangot si Moira. Alam niya ang kanyang pagkakamali. Sorry, hindi ko sinasadya. Pipilitin kong hindi na mauulit. Sumagot si Madam Chantal. Hindi sinasabi yan, ginagawa. Inaamin ni Moira ang pagkakamali niya. Sabi niya, anong gagawin natin ngayon mama? Nag-iisip si Madam Chantal. Tulad ng sinabi ko, kontrolin mo ang temper mo. Huwag mong gayahin ang pumanaw ng Moira. Magbago ka ng image. Tumungo si Moira. Tanggap niya ang mga sermon ng mami niya. Simula ngayon pinipilit ni Morgana na magbago at pigilan ang galit niya. Matatagpuan niya si Chang Susan na may kausap. Pinagkukwentuhan nila ang katawa-tawang nangyari sa event. Sarap ng kwento ni Chang Susan, sabay halakhak pa. Narinig yun lahat ni Morgana. Nagsalita siya. Pinagtatawanan mo ba ang ate ko? Matapang si Chang Susan. Inamin niya. Oo, pinagtatawanan ko nga siya. May problema? Ikaw ba, hindi natatawa? Sabay tawa ng malakas. Nagpipigil si Morgana ng galit. Kasama ni Morgana ang yaya nila. Tumungo si Morgana at nagdasal. Nagtaka si Chang Susan. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ni Morgana. Tumingin si Morgana ng palalim kay Chang Susan at sinabi niya, nilagyan lang naman kita ng sumpa. Nanlaki ang mga mata ni Chang Susan. Anong pinagsasasabi mo? Ha, iba na ang panahon ngayon. Computer age na. Nagpapaniwala ka pa sa mga sumpa-sumpa. Hay nako, makaalis na nga. Umalis na si Chang Susan. Si Morgana naman ay nakangiti na may malalim na iniisip. Nung mag-isa na si Chang Susan, napatigil siya sa paglalakad. May naramdaman siyang masakit sa tigiliran.
Naisip niya ang sinabi ni Morgana na nilagyan siya nito ng sumpa. Maya-maya ay nakita siya ng kaibigang tindera sa kantin. Napansin niya na parang may iniinda si Lola Susan. "Lola, bakit po? May masakit po ba?" Sumagot si Tiang Susan. "Oo dito, masakit dito." Tinuro niya ang kanyang tagiliran. Nagulat ang kaibigan. "Hala, nagpa-check up na po ba kayo?" Nakatitig si Tiang Susan. "Bakit, may sakit ba ako?" Naguguluhan si Tiang Susan. "Sigurado ako, may kinalaman dito si..." At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.